Last topic. Ito. Mukhang may chismis. May chismis tayo, guys. May chismis. Ano nangyari? Kasi matagal ko na nababalitaan to. Nauna ko tong narinig kay Coco Pimentel. O si Coco Pimentel pa to. Hindi ako agree sa majority ng sinasabi nitong mamang to. Pero nagulat ako. Kasi sinabi ni Coco Pimentel. And ngayon, medyo nagkakalinaw siya kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng pondo. Nagulat ako eh. Okay, ito punta ngayon natin yung topic. Balikan natin yung topic noong December 11 nung in-expose to ni Coco Pimentel. Sabi ng balita, Pimentel bears 450 billion pesos worth ng dagdag sa budget doon sa unprogrammed funds. Ngayon, mga kotsero, ang sama ng dating unprogrammed. Pag unprogrammed, ang dating sa atin parang pork barrel. Parang gano'n ang dating. So, basahin natin yung balita. Ang sinabi kasi dito ni Coco Pimentel. Senate Majority Leader Coco Pimentel on Monday revealed the close to tripling of the proposed unprogrammed funds in next year's national budget. From Malacanang's original proposal of 281.9 billion, Pimentel said the unprogrammed funds jumped to 731.4 billion after the BICAM conference committee meetings on the 5.7 trillion General Appropriations Bill. 450 billion. Ngayon, mga kotsero, sinagot to ni Angara. Ano sinabi ni Angara? 731 billion unprogrammed fund for 2024 budget is nothing new. Walang bago dyan. It's nothing new. Sabi niya, Angara made a statement during an interview with CNN Philippines when asked about Senate Majority Leader Aquilino Pimentel III's sentiment that the approved 2024 GAA might be unconstitutional. The unprogrammed fund is nothing new. It has been there for, I think, the last 2 decades. So I think what changed this year is it has been growing over time. Palaki daw ng palaki habang tumatagal. I think this is also a sign of a growing economy, and it's part of the Philippine growth story that in case of our collections, which has been growing, and if based on 2023, where they were above target. So, ibig sabihin, maraming nakokolektang buwis. Then there's a good chance that some of these projects will be funded even though it's just in an unprogrammed or standby appropriation. Yun yung sinabi niya. So, standard naman daw yan. Every year naman daw may ganyan. Okay. Sige. So, hindi ko siya masyadong pinapansin. Until nagsalita si JB Ejercito. Nagsalita si JB. Si Senator JB. Ano ba ang sinabi ni Senator JB? Ano daw ba yung unprogrammed fund? Ito daw ay sa wish list ng mga miyembro ng House of Representatives. Wish list talaga. Panoorin natin yung video, guys. Ito yung video. As member ng BICAM panel, ano ho yung information ninyo? Nagkaroon ba ng consultation yung BICAM panel sa executive bago nila itinaas yung dinagdagan ng 450 billion yung unprogrammed appropriations? Well, there'll always be unprogrammed funds, no? Meron naman talaga yan. As long as funds are available, it will be used for projects, no? Na kumbaga wala doon sa appropriations, but siguro usapan nila, hindi ko lang alam kung saan ialap. Linawin ko lang po, yung unprogrammed, naka-itemize naman siya, hindi po siya parang pork barrel na parang, ay, ito 400 billion for anything. I think
From what I know, it's itemized also, no? Meron kayong mga wish list na mga nakita because, for example, I'm a legislator, nag-iikot din tayo, may mga requests sa ibang provinces, but it's not part of the NEP. We write the Committee in Finance na sana malagyan ng funding, but ano na yun, hindi naman suntok sa ban, pero we're hoping that there will be excess funds dito sa program fund so that it will be funded. Sen, bakit po hindi na ipasok to during the committee hearings as individual or even institutional insertions po ng mga taga-House or taga-Senate? Well, kasi naman meron tayong mga ano doon siguro hindi na yun yung mga hindi na kumasya, no? Because the House will have their own pie, we will have our Senate's own pie na ilalagay institutional amendments. So, siyempre sa dami rin ng hindi naman ma-accommodate lahat. So, some will be, yun nga, may lalagay sa unprogrammed funds. Yung mga that will not be accommodated in the final line item in the budget, no? Line item. So, yun nga lang, ano na yun? Wish list na yun. So, hoping that there will be enough unprogrammed funds by the end of the year to be able to fund this projects that are listed in the unprogrammed funds. Labo, no? Alam niyo, binoto ko to si Senator JB. Promise. Medyo medyo malabo lang yung pagkakasagot niya dun sa kung ano ba yung unprogrammed funds. Meron contingent funds, may confidential funds, tapos ngayon may unprogrammed funds pa. Bakit ang daming mga pondo na hindi naka-appropriate? Diyos ko! Anyway, tingnan ko nga yan dun sa meron ba yan sa decision na pinapakita ko sa inyo before? Tingnan natin. Kasi kung nandun na, most probably that is legal. So, kung nandito siya. Ay, wait. Hanapin ko muna, ha? Sorry. Unprogrammed. Yun, meron nga. Okay. Tingnan natin, ano ba tong unprogrammed fund na to? kasi ngayon ko lang din narinig to Kasi nung last time kasi yan, tinutukan natin yung contingent fund. Diba? Contingent fund. So, tingnan natin, what is an unprogrammed fund? So, ito yung pinapakita ko sa inyo before the decision tungkol dun sa contingency fund. Naalala nyo, nagkaroon ng issue si VP Sara na nagkaroon daw ng illegal transfer from the Office of the President to the Office of the Vice President na ginamit ni OVP na confidential fund. So, dito yan. Dito, tapos, di ba, in-explain natin na hindi, mali. Sinasabi ng mga komunista tsaka ng mga kasama ni Risa Ontiveros na illegal daw yun transfers. Ang sabi naman natin, hindi yun illegal kasi nagsabi ang Supreme Court na hindi illegal ang transfer ng contingent fund papuntang confidential fund, lalo na kapag ito ay sa mga programa na bago at urgent at may discretion ng Pangulo dyan. So, yun ang Tingnan natin ang program. Ngayon ko lang narinig to ang program na to Petitioner claims that the appropriation for the unprogrammed fund is unconstitutional because it merely provides a lump sum figure without any enumerated purposes for which these funds should be used. So sinasabi niya, mali daw magkaroon ng unprogrammed fund dahil lump sum figure lang ito pero wala namang paggagamitan. Ibig sabihin, nakasulat lang, halimbawa ito, LTO, tapos issuance of license plates and stickers for production of additional driver's license. Ganun lang siya. Walang detalye kung magkano yung kailangan. Walang masyadong detalye. So, further, it alleged that the program fund lacks the requirements of a valid item of appropriation and has no discernible purpose outlined. In contrast to the 2013 GAA, the 2014 GAA supposedly has no purpose.
Okay. Mhm. Pero sabi ng Supreme Court, contrary to petitioners' claim, the appropriation for the unprogrammed fund under the 2014 GAA, similar to those in previous GAA, sufficiently identifies the public purposes for which the funds may be used. The only difference being the GAA for the preceding years consisted of one volume, whereas the specified public purposes of the amounts, blah blah, are found nestled in Annex A. Okay. So nakano naman daw, nakadetalye naman daw yun dun sa nauna. Hindi lang natin alam kung para saan yan ngayon. So ang sabi doon sa decision ni ng Supreme Court doon sa program fund, constitutional naman yan. Constitutional yan. So mali yung sinabi ni Pimentel na unconstitutional daw yung unprogrammed funds. Yung sinabi niya. Kasi may decision na ang Supreme Court na constitutional lang unprogrammed fund. At least sa 2014 GAA. So, kasi nga, it has a clearly discernible singular appropriation purpose of providing standby appropriation to be sourced from unexpected or windfall revenues to fund the specific programs and projects. So, meron na mga proyekto. Meron na mga existing na projects. Tapos, dahil may existing na projects, hindi siya popondohan kung walang sobra. Ganun ang pagkakaintindi ko dito. Hindi siya popondahan, itong mga proyekto na to, hindi siya popondahan kung walang sobrang pera sa revenue collections ng gobyerno. So, kung walang pera, o di wala siyang pondo. Sorry. Ganun lang siya. Ito kaya yung binibida ni Martin Romualdez ngayon. Hindi ko alam pero kasi, pinost ko nga sa Facebook ko to kanina. Sabi kasi ni Martin, dito, sa mga Martin fans, ito, mapipikon kayo dito. Sabi kasi ni Martin, for the first time, for the first time, 500 billion allocated to help the poor in 2024. Pak! For the first time talaga. Alam nyo ngayon, parang may naisip ako. Magkano yung confidential funds na hinihingi ni VP? 150 billion ba yun? 150 billion yata, if I'm not mistaken. Kaya natin. Parang 150 billion yata. 500 million sa OVP, tapos 150 million sa DepEd. So, in total, 650 million. Okay. 650 million. Ngayon, mga kotsero, isip ko lang naman. Balikot lang talaga ako mag-isip. Pasensyahan nyo na. Pero hindi kaya kaya hindi nagbigay ng appropriations sa confidential funds sa lahat ng executive agencies ay dahil gustong mag-flex ng house? Naisip ko lang naman. Malikot ako mag-isip eh. Sorry kayo. Dagdag dito sa 500 billion. Kasi, imagine, 500,000 is already almost 1 billion, di ba? So, but again, mga kotsero, hindi ko alam, kasi unprogrammed eh. Sa unprogrammed fund siya. So, hindi ko alam kung ito yung sinasabi na unprogrammed. Kasi dito may allocation eh. O naka-allocate siya eh. Yun. So, hindi ko alam if this is if it is related here. But, I'm leaning towards the idea na baka hindi. I'm leaning towards na baka hindi related yung itong 500 billion sa 450 billion na unprogrammed. Baka masyado lang dikit. Baka masyado lang talaga siyang dikit, pero hindi talaga siya related. Kasi, di ba, 500 billion, tapos 450 billion yung unprogrammed. Di ba, parang masyadong dikit. Na, parang lang naman.
Pero, etong akin dyan. Etong akin dyan. For the first time talaga. Ngayon nyo lang naisip gawin to. Siya kasi nagsabi, si Romualdez eh. For the first time, under the administration of President Ferdinand Marcos, we are allocating 500 billion pesos or about 9% of the national budget as assistance to the poor and households with insufficient income. Okay. Ngayon niya lang talaga naisip. May 60 billion daw sila para sa near poor families. Ano makukuha? 5,000 naman? 5,000. One-time cash assistance of 5,000 pesos. Ba't hindi nyo na 10K? Para tinalo nyo na si Cayetano. Sana 10K nyo na lang. One time lang pala. One time lang. One time assistance lang pala for 2024. So, ibig sabihin, sa isang taon, isang beses ka lang makakuha ng 5,000. Ano nyo, itong 500 billion na to could be spent way better. Kumpara dyan. O, sa AIX, okay? Pero in fairness, si VP tsaka si Senator Amy palaging nasa AIX. Assistance to individuals in crisis. 30 billion daw. Legacy food security allocated 5 billion to support our farmers with free irrigation, seeds, fertilizers. Ba't hindi nyo nalang binuhos yung 5 billion dito sa food? Ba't hindi nalang binuhos yun sa dito sa paggawa ng pagkain? Ba't bibigyan, ang laki-laki pa no? 60 billion? 60 billion fund. 60 bilyones na pondo. Tapos 5,000 lang sa isang taon. One time lang eh. One time cash assistance eh. 5,000 pesos. Tatagal na isang taon yan. Eh kung dito na lang binuhos yung 60 billion sa pagkain, baliktarin nyo, yung 5 billion, yun ang ibigay nyo sa mga mahihirap. Yung 60 billion, ipangpuhunan nyo sa mga magsasaka natin. Sa mga mangingisda. Yun ang kailangan nila eh. NIA. 80 billion daw sa NIA. Lakas ang lakas maka-credit grab dito ni ni Martin Congress allocated 80 billion What? Congress allocated bida-bida. Well, they have the power of the purse. So may karapatan sila magbida-bida dyan. Kahit ang totoo, pinag-aralan lang naman nila yung proposal ng DBM tapos inaprubahan nila. Ganun lang naman yun eh. Taga-pirma pero sila yung bida. Ito, okay ito. In fairness, ito sa hospital, yan, kailangan talaga yan. So, actually, kulang pa yan. 1 billion, isang taon, kulang yan. Magkano ang gamot sa cancer? Pero sige. Okay, with government subsidy, Filipinos can now have access to quality, affordable housing. Monthly amortizations now 2.5 to 3.5. Saan to? Pakituro nga to, yung makakabili ka ng bahay tapos 2.5 lang babayaran mo sa amortization. Pakituro nga kung saan yan.
Saan to? Baka to yung BBM housing, no? 2.5 to 3.5. Okay. Airport sa pag-asa. So, DPWH. Malamang. DOTR pala kasi airport. Okay. So, nagbigay sila ng sa DOTR ng budget. Tsaka, airport para sa Ayungin Shoal. Okay. Nasaan yung binibida nila sa West Philippine Sea? Okay. Okay, asan yung budget nyo para sa AFP? Di ba yun ang palagi nilang sinasabi nung hearing? Kailangan tanggalin yung confidential funds sa mga civilian agencies para palakasin yung West Philippine Sea. Tapos ay bibigay nyo lang 1.5 billion para sa Pag-asa Island. Tapos 800 million para sa tabi ng Ayungin Shoal. Ba't hindi nyo dito ibuhos yung 60 billion? Ang masaklap dito, mga kutsero. Ito yung masaklap. Sa dinami-dami ng sinabi ni Martin, ito yung pinakamasaklap. For the first time! First time lang nila daw ginawa to ever! Ay, agoy. Ay, naku. First time. Hindi talaga to naisip gawin dati, no? 3 termino ka na. Diba? Ay, naku. Sana umabot ang hindi ko alam ba't may dole out pa. Wala naman ang pandemic. Diba? Wala nang pandemic. Hindi ko alam ba't may dole out pa. Nakapagtrabaho naman ang mga tao. Unti-unti na nakaka-recover ang economy. Di ba? Pero for the first time, importante dyan. For the first time. Sabi sa inyo maraming nabubwisit sa akin kasi Martin hater daw ako. But deal with it. Kasi alam nyo po, mga kutsero, hindi naman sa pero tulad niyan, for the first time talaga. Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Congress. And I'm not just talking about Martin Romualdez. Lahat na nandyan sa lower house. Pati na sa upper house. Tagal-tagal nyo ng politiko kayo dyan. Tagal-tagal nyo ng politiko. Ngayon nyo lang naisip na dagdagan ng pondo yung mga proyekto na para sa mga Pilipino. Ito yung ibig kong sabihin, mga kotsero, na kapag ang mga elepante nag-aaway, ang nadudurog yung mga damo na inaapakan nila. Tayo yung damo. Imagine, sa tinagal-tagal ng naging politiko sila, for the first time, may 500 billion allocated to help the poor in 2024. Ganon. Ngayon lang talaga nila naisip. Diba? Tagal-tagal nang may gutom. Tagal-tagal ng pandemic. Walang may trabaho. Ngayon lang naisip. Dagdagan ng budget ng mga yan. Ng 500 billion. Nangyari. Ano nangyari sa 6 years ni Digong? Diba? 3 terms. Naka-3 terms si pangatlong term na ito ni Martin Romualdez hanggang 2025. So, ibig sabihin, naka-6 siya kay Digong. Nakuha niya yung buong term kay Digong. 6 years. Plus ito, pang third na niya to. Anyway, 1:30 na guys. Mabilisang shoutout lang. Matagal akong di nakapag-shoutout sa inyo. Mabilisan lang to. Game. Albert Climacosa, Marites Caferma, Beltran Napoles, Emmanuel Espinosa, Ricardo Alinga, Grome de Felipe, Mactan Dame, Texas, or Dame yan.
Franz Dumapias, Verge, JC Moos, Daddy Rico, Eloida Samaniego, Mike Jose, Casper Gold, Mina Saluna, Simon Sanchez, BJ Cans, GMA CBN, Bruce, Chador na lang. Chador, Angkuan, Takrot, DJ Super Mario, Jonathan Cambe, Arlene Asis, Unnamed Legion, Renny Watanijot, Christina Valdez, Samway Vlog, Ate Trexie, Pinoy's Viral Video Vlog, Dalia Garcia, Madeline Ventura, Pinoy's Angelito, Adoptante, Mary Mante, Marito Caberic, Rome de Felipe Ocasa Inada, Albert Climacosa, Ate Susan, Eloida Samaniego. Ay, nabati na pala kita kanina. Okay! Marito Caberic, Manny Mante, Angelito Adoptante, Madeline Ventura. Alright. Okay. So, mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo for today. Huwag niyo po kalimutan again mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and paki-follow tayo sa ating Facebook page para like kayo yung updated sa aking mga ganaps. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.